Ang latest survey po ay, pinakamataas po sa satisfaction rating si VP Sara, yung SWS po. Eh, mga manloloko yan, mga manloloko yan ang kulelat po si BBM. Pero hindi po nila sinabay, hindi po nila pinakita ng sabay-sabay para po, hindi maikumpara. 'Pag pinagsabay-sabay niyo po, kulelat si BBM. Bakit bumabaha? Bakit bumabaha sa Davao? 'Di ba? Ang sinasabi ng mga 'to, nalinaw na ni VP Sara. Siya mismo nung mayor, ayaw na niya maulit. Namatayan siya eh. Kaya gumawa siya, pinagawa niya yung mga tao niya, pinagawa niya ng plano para hindi nabahain. Ano pong problema? Hanggang ngayon, hindi pinupondohan. Bakit po hindi pinupondohan? Bakit hindi pinupondohan? No? Kasi nga Duterte. Okay. So, ibig sabihin, yung mga litanya nila na may budget si Pulong, may budget si Pulong, may budget si Pulong. Sinasabi ko noon pa, sabi ko, budget yan ng DPWH sa Davao. O, eto na naman, hanggang ngayon, litanya nitong mga bagitong congressman. May 51 billion funds na binigay sa distrito ni Congressman Pulong sa loob ng 3 taon. Ano nangyari? Napakalaking amount po ito. Alam nyo, siguro ito kulang, no? Hindi ko alam kung kulang ba kayo sa research? Kulang ba kayo? Kung ayaw nyo pong mag-research sa COA, nasa COA po yan, di ba? Ako po hindi congressman, hindi rin ako abogado. Simple lang po. Lahat po ng hinihingi yung pinagkagastosan sa budget nasa COA. Tanong kayo ng tanong kanino ba talaga kayo nagtatanong sa amin? Na wala kaming access sa COA? Na kung sakaling pupunta man kami sa COA, no? Kung sakaling pupunta kami sa COA, magbibigay pa kami ng dahilan kung bakit namin kinakailangan, may babayaran pa kami, no? Ang dami yung 125 million, nasa ng 125. Congressman kayo. Simpleng bagay hindi nyo alam. Ano ang aasahan namin na magagawa nyong batas? Kung yung simpleng research na pupunta lang kayo sa COA, hindi naman kayo mismo congressman ang pupunta ron. Ang dami nyo pong staff. Kung talagang gusto ninyong malaman. Ang tanong, gusto nyo ba talagang malaman kung saan napunta yung budget? Ikalawang tanong, may flood control ba dun sa project na yun? Hindi, gusto rin namin kami ang gusto namin malaman. Kasi ang tinitiyak namin sa inyo, kayo, ayaw ninyong malaman. Kasi kung gusto nyo malaman, ang dali pong kumuha. Kung hindi nyo kayang alamin, public record yan. No? Kung hindi nyo po kayang alamin, kasi ako may ideya ko kung saan napunta eh. No? Nakita ko po eh. Isa sa pinakamalaking views ko dun sa Pindot na TV. Yung pamamasyal ko diyan sa Davao, yung mga hinanap ko yung mga ginawa ng Japan, ng JICA, yung tunnel, nasilip ko yan eh. Tapos yung coastal road. Oh, magaganda po yung magaganda po yung public works sa Davao. Okay? Magaganda po. So ang ibig ko sabihin, kung talagang gusto nyong alamin, hindi nyo po gustong alamin, ang gusto nyo po manira. Yan ang sinasabi natin sa inyo. Wala, panay mga bagito yung nagsasalita, di ba? Kasi hindi po gagawin yan ng isang veteranong congressman. Pambabasto siya sa kapwa congressman. Eto mga to talagang, sige, suwagin nyo yan. Paano pag naging presidente si Sara Duterte?
Tandaan niyo yung mga congressman na bumibira. Pag bumaliktad diyan kay Sara Duterte, kantsaw-kantsawan natin. Yung mga tsaka yung mga ibig ko sabihin, naghanap nga si VP Sara, 'di ba? Sabi nga ni VP Sara, hindi niyo binabudgetan eh. Yung kanyang flood control program. Ito lang po, no? Sana po, ganito lang po ang gusto kong sabihin sa inyong lahat. Lalo na po sa mga yung kulay blue na nangayang moderators, no? Sana po wag kayong magpasimuno ng pagdududa sa mga pinagsabi ko rito. Kasi ako po, hindi po ako mahilig. Ang questionin niyo po yung mga ano lang, no? Ako po, huli nga ako sa impormasyon eh. Ayoko nga maging magpatiuna, 'di ba? Ayoko magpatiuna sa impormasyon kasi ayoko nang ang pinagkukunan ko mga sinabi lang ng kung sino, sinabi lang ng kung sino. Okay na ako na nasa balita yan, mag ano lang ako, no? Okay, pasensya na kayo kung medyo minsan umiinit ang ulo natin kasi alam niyo yun, yung ang question saan paano mo nasabi o anong basehan mo ng sinabi niyo yan, no? Sana lang kasi pwede po kayong mamili ng mga pinaniniwalaan ninyo. Kung di po kayo naniniwala dito, kung duda kayo dito hanggang ngayon, ang tagal niyo na po eh. Yung mga binasahan ko, ang tagal na dito eh. Moderator eh. Di ba? Pwede po kayong lumipat. Hindi po, wala po tayong magiging samaan ng loob. Hindi ko po ituturing na ang dami na pong umalis dito sa akin eh. Wala po sa akin yan. Kaya ko pong i-detach. Wala naman tayong mga personal na hindi pa naman tayo nagkikita pare-pareho. Kaya lang, huwag kayong magpasimuno nung mga pagdudahan ako. Magtatanim kayo ng mga pagdududa sa akin. Ayoko makisali diyan sa mga fans club ba kayo na mga yan? Meron talaga akong kutob na may pakawala talaga sa dalawang grupo na nag-aaway. Tama na, sobra na. Oh, totoo yan. Gusto kong mapikon. O kaya gusto magtanim sa inyo na magduda sa akin. Kaya lang, mahirapan kayo dito magtanim na pagdudahan ako. No? Alam mo yan kung sino ka. Alam nyo, ipanalangin nyo lang na yung mga sinusuportahan nyo talagang Duterte. Dahil eto lang po sa inyong lahat, simple lang po yan, papasok tayo sa 2025 election. Pag merong grupo na po, wag na pong maglokohan, wag na tayong maglokohan. Pag merong pong grupo na ganito naging dialogue, hindi nila straight na susuportahan yung mga ni Tatay Digong dahil siyempre may personal tayo na o alam niyo na yun. Kasi alam niyo, Duterte po tayo, no? Ako, Duterte ako. Kaya wag niyo pong, alam ko na yung mga ginagawa ninyo no? Baka kayo, Duterte kayo, no? Tapos nagagamit kayo, wag ako. Hindi niyo ako masisiraan sa sarili kong channel. Huwag kayong magtatanim dito ng mga akala nyo Anyari Kuya Buds, late ako, wag ka po kumain ng mic. Kulto kami ni Digong Sir Buds, kaya andito kami. Yung mga moderator na alangan ng paniniwala, dapat tanggalin na yan. Hindi, okay lang yan. Wag nyo lang akong pagtataniman ng pagdududa. No? Wala akong pakialam sa iyo. Siyempre, kinakailangan nila para maunti-unti, tataniman nila, hindi na masagot kung saan yan. Utot nyo. Wala akong ibang source kundi mga balita. Yung mga sigurado na ako. Boss Badong kasi meron din naman trader sa mga napupil na PRDT. Like Tolentino. Correct. Pero hindi mo pwedeng pangunahan. Talagang ganun. May duga. Kaya lang, mas malaki yung chance na tama si Pangulong Duterte kaysa sa atin. kaya nga ako pala, hindi ko na kayo sinasama kasi mamaya iba paniniwala niya.
Mayroon na naman nakawan sa NAIA. Yan po ang dulot. Wala na pong takot eh, 'di ba? Bakit po nangyayari yan? Gusto ko talaga yung linya mo na ang ibig sabihin. Yan, Senadora. COA report ay open. Ayan no. Ayan no. Cristina Villanueva. Pangkaraniwan tao nga hindi naman mga abogado pwede pala open naman pala. Tapos tanong kayo ng tanong kung saan napupunta yung budget. Tsaka hindi po budget ni Pulong yun. Budget po yun ng DPWH. Ulitin ko ha. Ganito po yung pwede nyong marinig sa mga vlogger. Duterte ako pero meron akong hindi kursunada diyan sa mga ano ni Duterte. Meron naman akong ipapasok. Meron ito talaga makakapaglingkod to dahil sa track record nito, etc. Ganun yun eh. Pero po tayo, ganito po ang linya natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yan yung posible. No? Yan yung posible. Maipapasok nila, hindi sila magsasabi na lalabanan nila Duterte. Duterte ako, pero hindi ko yan susuportahan lahat. May free will pa rin tayo. Meron pa rin tayong dapat nagsusuri pa rin tayo. Di ba? Tapos i-quote nila si Tatay Digong. O kaya sasabihin nila, meron nga traidor si Tolentino, di ba? So hindi dapat tayo pa rin ultimately. Hindi kayo kulto nga ni Digong. Kaya nga kami kulto Walang tanong-tanong. Kahit na may ayaw tayo. Ako na lang Bahala na kayo kung gusto niyo sundin 'tong paniniwala ko. Kahit na ayaw ko pa sa tao, pero inendorso ng mga Duterte, meaning po ng mga Duterte, Sara Duterte, Tatay Digong, Baste at Pulong. Nakukuha nyo? Yun po. Kasi pwedeng si Tatay Digong, 2 in-endorse. Si Inday Sara, 3 in-endorse. Si Pulong, may 2, bukod pa sa iba. Yun po, mga Duterte. Kaya ang sinasabi ko, ngayon pa lang, pag nag-iba ako ng linya, huwag nyo na akong paniwalaan. Kahit ayaw ko. Halimbawa, nagsabi na ako, ayoko dyan sa tao na yan. In-endorse ni Tatay Digong o kaya ni BP Sara. Anong gagawin? Ko lang ayoko kayo damay kasi kanya-kanya nga Pero ngayon pa lang sinasabi ko na yan. Sinasabi ko na yan na ganyan na magiging linyahan dito sa Duterte. Naintindihan nyo? Ngayon, siyempre, makakatiyak kayo sa sinasabi ko. Di ba boss, kung totoo kung yung 5-5 flood program, di ba dapat wala na halos baha sa buong bansa? Kasi may 7K na Islam bumubuo sa Pilipinas. Actually, hindi naman po sana problema Wala naman pong problema. Meron din naman pong baha kay Tatay Digong Alam niyo po kung bakit po nagka-problema, no? Nagka-problema po kasi bakit? Kaya nagka-problema nakita nga yung kawalang kahandaan. Nakita ng mga tao. Di ba? Tapos, nung tinanong, hindi makasagot. Nung naka-recover, ang sinisi, nabangga daw yung flood control. Nabangga yung flood control. At Professor Badong, dapat magpasalamat siya na tinawag siyang professional liar ni Mayor Baste. At least, hindi amateur. Boss Badong, may point ka dahil ang laban talaga ay numero lalo na sa Kongreso. Ako po ay kasama sa kulto, solid lang. Alam niyo po, ganito, di ba? Sasabihin nila, nagtatraidor din naman yung mga yan. Yun na nga Kung yung, biruin nyo kung ang katwiran nila, kaya nila hindi iboboto na solid yung mga Duterte endorse. Kung Duterte na nga nagsimula, nag-traidor pa, paano pa yung hindi talaga tumakbo sa Duterte? Ano ine-expect mo? Di ba?
Kung Duterte na nga, natulungan na nga ni Duterte, nakilala at sumikat at dahil kay Duterte kaya lang nanalo, eh bumaliktad pa. Paano pa yung hindi tumakbo under ni Duterte? Hindi na babaliktad yun, talagang hindi kakampi.